Guys, pag-usapan natin itong comprehensive insurance ng ating mga sasakyan. At tamang-tama dahil may bagyo ngayon. Hindi natin alam kung kailan pa ito aalis sa ating bansa at ilan po ang tinamaan ng bagyong yan, yung mga nalunod po sa baha. Kaya kung kayo po ay may sasakyan na naka-mortgage sa bangko, nako, matik, kailangan nyo pong i-renew ang inyong insurance. Dahil who knows, baka mamaya itamaan po kayo ng total loss o total wreck. Diba? Let's say, nalunod sa baha, nahulog sa bangin, o di kaya nabagsakan po ng mga matitinding debris. Diba? Mahirap na mga ka-idol. Kaya kailangan i-reinsured po ninyo ang inyong unit. Nang sa ganon, yung mga supposed na liability na mapupunta sa inyo ay maipapasa po ninyo sa mga insurance companies. At hindi lang yan sa mga brand new ha. Also sa mga second hand na naka-finance po sa private companies gaya ng Isalink. O kahit yung mga brand new na unit na binili po ninyo ng cash. Kahit sino ba naman gusto ng malaking diskwento, di ba? O di kaya, kahit pa paano di po kayo magbabayad. Di ba? Dahil, syempre, yung supposed na mapupunta sa yung liability, may papasa nyo po sa insurance companies. Di ba? Kaya, napakaswerte ng mga kliyente na na-offeran po ng lock-in insurance ng mga car dealers. Now, which, ang advantage naman nito is, matik po yan na every time na kailangan nang i-renew ang inyong comprehensive insurance, nire-reinsure po yan ng bangko. 1 month ahead before po yan mag-expire. Okay? So kung hindi po kayo naka-lock-in, see to it na nire-insure po ninyo yan 1 month ahead para in transit doon sa bagong insurance. Diba? And see to it na bayad po ang inyong insurance. Dahil may iba po dyan ay hindi naman po bayad. Na ang inaakala po ninyo ay bayad ako eh. Pero nung may claim ka na, you found out na hindi ka pala bayad. Nagpa-estimate ka pa naman sa kasa. Di ba? Knowing that na makaka-claim ka pero hindi ka naman pala bayad. Naku, delikado yan mga ka-idol. At kapag inabot ka ng total loss at nalaman po yan ng bangko, let's say, tinatamad na akong magbayad ng aking monthly, total loss na eh. Bakit pa ako magbabayad ng monthly? Total loss na. Ngayon, naisip mo na, ibabalik mo na, o kaya kinukuha na ng bangko, nalaman nila na total loss na pala yan. Matik, ikaw ang magbabayad. Okay? Papadala ka nila sa PINA kapag di ka nagbayad. Babayaran mo, including yung yung interest. Di ba? Kaya see to it na ang inyong unit ay na fully insured. Or else, ikaw ang kawawa mga ka-idol. Okay? So, ano ang advantage ng lock-in? So, like I said, kapag naka-lock-in ang inyong insurance dito sa bangko, matik po yan na i-reinsure po yan, auto-debit in your account or doon sa inyong inisyu na post-dated checks. See to it na bayad po yan. Let's say kung ang contract po ninyo ay 5 years, see to it within 5 years dapat fully insured po yan. Or else, kung hindi po yan insured, baka makita po ng bangko, baka i-penalty po kayo. Okay? O let's say, ang inyong insurance ay kinuha po sa labas. Let's say, first year, libre naman sa kasa, tapos next year, ikukunin po ninyo sa labas. Walang problema. Basta as long na bayad. Kahit yan po ay naka-staggered payment into 6 months, walang problema mga ka-idol. Basta see to it na bayad po yan. Ngayon, ang tanong is, what if kung kayo po ay may broker, no? Agency. Okay. So normally, ang mga agency ay nagbibigay po yan ng mababang rate, mababang premium. Okay? And hindi lang mababang premium, also nag-o-offer din po sila ng staggered payment maximum of 6 months. Okay? Upon issuing post-dated checks. Pero ngayon, hindi na sila pumapayag ng ng walang cheque na inaabot eh. Kapag gusto po ninyo ng over-the-counter, sometimes yung iba po dyan good for 3 months. Pero kung gusto po ninyo ng 6 months, mag-issue po kayo ng post-dated checks. Then, in return,
Kapag nag-issue po kayo or nagbayad po kayo ng over-the-counter, matik po yan na bibigyan po kayo ng acknowledgement receipt coming from the broker. Ang problema is, what if kung may biglaan kang claim? Makaka-claim ka ba? Yes, makaka-claim ka kahit hindi mo pa inabot yung terms mo na 6 months. Basta as long na kung ano yung nabayaran mo for that succeeding months, yung mga natira, bayaran mo. Let's say, kulang ka na lang ng 3 buwan, bayaran mo para makaklaim ka. Then, i-inform mo ang iyong broker na, may claim ako. Ganito, ganon. Isasubmit ko yung aking police report. O di kaya yung parang incident or affidavit. So, pag in-inform nyo po sila, the following day, kailangan nyo na isettle yan mga ka-idol. Okay? Dahil kapag hindi po kayo makakapag-claim. Every time na mag-i-issue po sila sa inyo ng acknowledgement receipt, okay, i-inform nyo rin yung inyong broker na kailangan po nilang i-remit. Or else, kapag hindi po yan nila ni-remit, at kapag ni-remit nila yan after 6 months, tendency kapag naunahan po ninyo ng claim yan at nagpa-estimate po kayo sa any kasa or talyer na as long na ito ay certified na ino-acknowledge po ng insurance at nalaman po nila na may claim po kayo at hindi po bayad ang broker, matik hindi po kayo makaka-claim. Okay? So what if kung hindi nga nabayaran ng broker? Sino magbabayad ang inyong claim? Of course, ang broker. Diba? O di kaya yung kausap po ninyong ahente. Kaya kailangan maging listo po kayo sa mga taong kausap ninyo or yung mga companies na kausap po ninyo. See to it na bayad po kayo. Na-remit po nila kahit acknowledgement receipt. O di kaya kung binayaran po ninyo ng cash, kailangan makuha po ninyo yung original receipt coming from the insurance company. Nasa ganon, talagang may claim kayo mga ka-idol. Makaka-claim talaga kayo. Okay? So, kapag may claim na kayo, pwede nyo po yan i-claim kahit sa angkasa. As long na tumatanggap po ang kasa ng ganung pangalang ng insurance company. Usually, tinatanggap po nila yan good as check upon release. Let's say, kung kayo po ay magpapa-estimate doon nyo ipapasok, i-deduct po yan doon sa inyong insurance. Okay? So, meron po yung corresponding deductible. Let's say, sa kotse, worth 3,000. Pero kung ang inyong claim po is lesser than 3,000, huwag nyo na pong i-claim. Dahil nagpapagod lang kayo mga ka-idol. Okay? Kayo na pong bahalang magpaayos. O di kaya, pabayaan nyo na lang dahil masasanay rin po ang inyong mga mata. Okay? Dahil mas maganda naman po na may scratch yan as long na original po ang paint. Dahil kung po repaint po yan at nag-discoloration po yan, naku, baka bumaba po ang value ng inyong sasakyan. Okay? So, ganun. Pagpunta po ninyo sa kasa, magpa-estimate po kayo, then ipasa po ninyo sa broker o di kaya sa insurance. Then, maghihintay po kayo ng letter of authority. So, normally kapag sa kasa naman, si kasa na po mag-aasikaso lahat. Okay? As long na makapag-submit ka ng mga necessary documents, like yung police report, affidavit, IDs po ninyo, and then yung comprehensive insurance, plus yung resibo na fully paid po kayo. Okay? Then from that, maghihintay po kayo ng mga ilang days. Sasabihin po yan ng dealership na, ma'am sir, waiting na lang tayo kung kailan po yung queuing natin para isalang po ang ating unit. While waiting for that, syempre hintayin po natin yung LOA, letter of authority, kung kailan po inaalaw ng insurance na ipasok na ang ating unit. Okay? Once na ipasok na po ang ating unit, magbibigay na naman po ng another ample time ang kasa kung kailan po matatapos. So, kapag sinabi po, check upon release, okay, let's say 1 week ahead, before po ilabas ang inyong unit, kailangan makakolekta na po sila sa insurance company. Nang sa ganon, at peace of mind, mailabas po ang inyong sasakyan na wala po kayong kahasil-hasil. Okay? So, yung iba naman, nag-charge po
estimate kapag hindi po ninyo ipapasok doon. Let's say nagpa-estimate lang kayo, tapos ipapasa ninyo sa insurance company, pero eventually ipapasok po ninyo yan sa talyer, mag-iiba po ang computation ng insurance company papunta doon sa talyer. Dahil alam naman nila na mura ang talyer. Yes, makaka-claim po kayo basta as long na ang talyer ay tumatanggap po ng galing sa insurance. Okay? Yung, kumbaga, o sige, insurance company, accredited po kami dyan. O kaya, kahit hindi kami accredited dyan, may resibo naman kaming may provide sa nagpasok ng unit. Walang problema. Makaka-claim pa rin kayo mga ka-idol. Okay? So, depende na lang po sa inyong kausap. Kaya kung kayo po ay nais kumuha ng comprehensive insurance, pwede nyo pong ilapit kay The Car Loan Expert. Pwede po kayong magpa-quote sa akin ng mababa. Okay? Nasa ganun maging safe po ang inyong mga claims mga idol. At hindi lang rin po 'yan, nire-require ko rin kayo na kumuha din po ng dashcam. You know why? Dahil malaking malaking tulong po, importansya ng isang merong dashcam. Dahil every time na magbabiyahe po kayo, at least meron po kayong clear evidence na ito yung nangyari. Ito yung mga accident na nangyari na pwede ninyong isubmit sa insurance. Okay? So kung meron po kayong mga claims dyan mga idol at nais po ninyong magpatulong kung paano mag-claim, paano yung sistema, okay, yung pasikot-sikot, pwede nyo pong ilapit sa akin yan. Pwede po kayong magpa-advise kay The Car Loan Expert. Okay? So yun lang mga ka-idol. Sana maging maayos po, no? Pag ganito mga ka-idol, kapag meron pong mga calamity, i-secure nyo na inyong unit na hindi po aabutin nyo ng mga baha, wala pong anything, debris na medyo tatamaan po ang inyong unit. Dahil sometimes kapag due to our negligence, baka hindi po tayo makaklaim. Di ba? Yung tipo bang alam nyo na nga na may bagyo, alam nyo naman bahain ang inyong lugar hindi mo pa rin nilikas, pinabayaan mo pa rin. Tapos wala ka pang insurance, tapos naka-mortgage pa ang inyong unit. Nako, delikado ka. Siyempre, kapag hindi po naka-insured yan, di ba? Tatama rin ka ng ipaayos yan kasi naka-mortgage At kapag pinahila mo po yan at nalaman po yan ng bangko, matik ikaw magbabayad kasama yung interest. So, mas laking sakit sa ulo yan or abala para sa iyo, idol. Kaya, kailangan po ninyong i-renew ang inyong insurance. Okay? So, thank you for watching dito lang kay The Car Loan Expert.